Sabi dyan sa verse, and whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandments and do these things that are pleasing in His sight. So, in plainly reading this verse, ay makikita natin dito, kung ating simple lang nababasahin ang verse na ito, ay makikita natin na sinasabi dito na ang buhay pala ng isang Kristiyano ay isang prosperous life, marangyang buhay, masaya. Kasi sabi diyan, no, whatsoever we ask, kung ano man yung ating hilingin, ay ito'y ipagkakaloob. See? Kung ano man ang hilingin natin sa Panginoon, ay ito ay pagkakaloob. At meron bang hihiling sa atin? Kung kaya nating, meron bang hihiling ng isang barong-barong na bahay? Kung pwede ka namang humingi ng magandang bahay? Sabi niya, no? Whatsoever we ask, we receive of Him. Sabi ni Apostle John. And kung kaya po palang humingi ng isang magandang pamumuhay, eh bakit kayo hiling ng isang ordinaryong pamumuhay? Eh kaya naman pala at ibibigay naman pala ng Diyos kung ano man yung ating hinihingi. At kapag ito ay ipinreach ng isang prosperity gospel, ay mapupunta sa ang Kristiyano ay hindi dapat naghihirap. Kapag ito ay binasa plainly at kung ano yung sinasabi ng text ay simpleng at mababaw lang na pinapaliwanag. Kaya bago tayo pumunta sa prosperity gospel, na hindi naman ito yung doktrina natin, ay pag-aralan natin ng malalim. Bakit ba sinabi ni Apostle John? John the Beloved, itong verse na ito, na whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandment and do these things that are pleasing in His sight. So, because we keep His commandment. Yung pala ang sekreto. Because we keep His commandment. Madali bang sundin ang utos ng Panginoon? Madali lang ba? At nakikita natin na nung nakaraang pag-aaral natin, salita ng Panginoon, ay makikita natin na ang buhay ng Kristiyano, bilang isang Kristiyano, ito ay may kaakibat na sakripisyo. Sacrifice. Ang pagbuhay ng isang Kristiyano ay may kasamang sakripisyo. At dito, kapag iyong tinignan, ay parang contradict. Dahil hindi ka hihingi ng buhay, hindi ka hihingi sa Panginoon ng bagay na ikaw ay mahirapan. Dahil sabi dito, pwede kang humingi at ito ipagkakaloob sa iyo. Kaya pag-aaralan natin, bakit ba at paano ba ang sinasabi dito ni Apostle John. And pag-aralan natin ay what is the meaning of obedience? Let us define obedience, pagsunod. Obedience is one of the most important single word in the Bible. Being obedient is the key of receiving all God's blessing. Being obedient is the key to receiving all God's blessings. Saan natin ito makikita? To be saved from sin and hell, a person must obey God's commandment. Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Obedience, pag sinabing obedience, susunod ka, at pag sinabing believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, ikaw ay sumunod, naniwala ka sa Panginoong Jesucristo, at ikaw ay maliligtas. And the word believe is the key of receiving all God's blessing. Kapag ikaw ay naligtas, hindi mo dadanasin ang penalty of sin at hindi ka mapupunta doon sa hell na kung saan ay doon ka parurusahan na ikaw na makasalanan. Sumunod ka, you believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So believe. This is the being obedient is the key to all blessing. Obedience is doing what those in authority request or want. It is the opposite of doing your own thing. Obedience is doing what those in authority request or want. It is the opposite of doing your own thing. This is obedient.
Ang obedience daw, ang pagsunod daw, ay ito yung ikaw ay magpapasakop at magpapailalim sa authority, sa utos nung merong authority, at ito ay gagawa ka ng opposite na hindi ayon dun sa tinuturo ng nasa katungkulan. Obedience. Kapag may utos ang nasa katungkulan, ikaw ay susunod doon. At madalas na ang pagsunod doon, ito ay hindi ayon at taliwas sa sarili mong kagustuhan. Kasi tayo ay mga subordinate, merong superior sa atin. So obedience is doing those in authority request or want. It is the opposite of doing your own things. True obedience. This is true obedience involves doing what authority wants immediately, respectfully, joyfully, and completely. True obedience involves doing what authority wants immediately, respectfully, joyfully, and completely. Obedience requires the submission of the will of the individual to those in charge. Sa Biblia ay marami nating makikita na the word obey. Obey the magistrate. Obey them that have the rule over you. Obey the gospel, servant. Obey in all things your master according to the flesh. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. And the meaning of obedience, true obedience involves doing what authority wants immediately, respectfully, joyfully, and completely. So sa children, sa mga anak, kapag inutusan pala ng magulang at ikaw ay nagsasandali, usong-uso yan sa atin bilang mga anak eh. Pag inutusan tayo, sandali lang. Pag inutusan tayo, susunod pero nagdadabog. Pag inutusan tayo, susunod pero nagbubulong-bulong. Pag inutusan tayo, susunod pero hindi eksaktong gagawin kung ano yung inuutos ng magulang, ay ito pala ay hindi yun ang true obedience. Dahil ang sabi ng true obedience involves doing what authority wants immediately, walang sandali, teka muna, respectfully, joyfully, and completely. So, paalala sa atin ng mga anak, kapag nagsandali-sandali pala, hindi pala true obedience yun. If you are a Christian and a true believer, true obedience requires the submission of your own will, to the will of God. We are a Christians, and true believer, true obedience requires the submission of your own will to the will of God. Kanina, pinag-aralan natin ng mga nabanggit ko ay obedience to the magistrate, obedience to the ruler, obedience to those who has authority, and being a Christian, true obedience is requires submission of our own will to the will of God. And the will of God ay makikita natin sa Biblia. Dito natin ito mababasa kung ano ang kalooban ng Diyos. And what is the antonym of obedience? Disobedience. And another word, rebellion. Rebellion. Antonym of obedience is disobedience and rebellion. And this time, the current age is characterized by rebellion. Makikita natin yan sa social media, sa lahat ng mga magazines, and even in our society and surroundings. Rebellion and disobedience come directly from man's sinful nature. Mahirap sumunod sa mga utos ng Panginoon bilang isang natural na tao. Magagawa natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon kapag ang Panginoon ay binago ang ating puso. Amen? Sapagkat tayo, ayon sa Romans 5:19, for as by one man's disobedience, many were made sinners.
For by one man disobedience, many were made sinners. So rebellion and disobedience come directly from man's sinful nature. Tayo ay likas na makasalanan because of the disobedience of one man. And this is Adam, the fall of man. Nang si Adam ay nagkasala sa Panginoon, tayo na mga galing kay Adam ay naging corrupted at tayo ay nagkaroon ng sinful nature. Kaya mahirap sa isang ordinaryong tao, sa natural man, to receive the things of the Spirit of God. Para sa kanya, it is foolishness. Ito ay kahangalan, kahibangan. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. And we are in the last days. Sabi ng Biblia, we are in the last days. Sa 2 Timothy 3:1-2. No? This know also that in the last days, perilous time shall come. So we are in the last days. Observe our surroundings. Observe what's happening in our country and in the world. We are in the last days. And poor man shall be, ano sabi in the last days? Poor man shall be lovers of their own selves. Lovers in their own self, covetous, boaster, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Are we in the last days? Naobserbahan ba natin to? Unthankful, unholy, disobedience to parents. Mga anak ba natin ay mga disobedience na? Hindi na ba masunurin? Sa panahon natin ngayon, medyo okay pa. How about the coming generation? Baka mas lalong lumala. Kaya napakahalaga sa atin ng mga magulang, mga men o parents, napakahalaga sa atin na tayo ay laging nakatuon sa prinsipyo ng Biblia. Nakatuon tayo sa ating Panginoon. Unthankful, unholy. We see rebellion in home, rebellion in society, and rebellion even in the church. It is all because of man's rebellious attitude toward God. Praise God, sapagkat sa ating church, walang mga rebellion dito, walang mga rebelde dito. Alam niyo ba sa ating bansa, napakalaki ng budget na binibigay ng ating gobyerno sa insurgency, sa ating military, dahil maraming rebellion. Kaya ang may mga lugar sa ating bansa na hindi naaabot ng teknolohiya, hindi naaabot ng sasakyan. Pepsi yata hindi nakakaabot doon. Dahil sa mga rebellion. Naalala ko yung kwento dati noong unang panahon ng mga nalaganap yung mga NPA na may mga lugar sa parting Mindanao na ang mga nagko-construct, mga sundalong engineer na habang nagbo-bulldozer sila, nakasokbit ang mga baril, ginagawa. Dahil pag walang ganon, sinusunog yung mga equipment dahil ayaw nilang mapuntahan sila ng gobyerno. So napaka-rebellion in society. Rebellion in the church. And ito ay mas lumalala pa. Lalala pa ito ng lalala sa pagdating ng mga panahon. And what is God's attitudes regarding obedience? Balik tayo sa word obedience. What is God's attitude regarding obedience? Look up to 1 Samuel chapter 15 verse 22. At makikita natin dito, and Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." God give higher regard the obedience rather than sacrifice. See? Mas binibigyan ng mataas na pahalaga ng Diyos ang pagsunod sa utos
kesa sa sacrifice na ginagawa. At ito ay nakakalungkot na nangyayari sa mga churches ngayon. Worship in His own standard. Sa ibang mga simbahan, sila ay nagwo-worship, nagpupuri sa Panginoon sa kanilang sariling pamamaraan. Kaya napakahalaga po na ang pagpupuri sa Panginoon, worship in the Lord is based on what the Scripture said. Napakahalaga po na tayo ay nagpupuri, sumasamba sa Diyos ayon sa pamamaraan na gusto niya. Sapagkat God give higher regard the obedience rather than sacrifice. And David was called a man after God's own heart. Alam naman natin kung papaano sa mga awit ni Haring David kung ating babasahin ang Psalm. At sa buhay ni Haring David, kung gaano siya naging obedient sa Panginoon. Kung gaano niya sinusunod ang Panginoon. Kung papaano siyang, bago siya magdesisyon, ay kumukonsulta siya sa Panginoon. At kapag nagkakamali si Haring David, ay nakikita natin kung papaano siya humihingi ng tawad sa Panginoon. And tinawag siya ng Panginoon, David was called a man after God's own heart sa Acts 13:22. See, nalulugod ang Diyos sa sumusunod sa kanyang mga utos. Si Jeho, nakita natin, kanina, yung binasa si Jeho, pinagpala yung sambahayan ni Jeho, sanghari, na sumunod sa utos ng Panginoon. Kung ano yung utos ng Panginoon, ay ginawa niya. And what is God's attitudes regarding disobedience? Paano ba ang attitude ng Panginoon kapag hindi sumusunod? 1 Samuel chapter 15, verse 23, rebellion is at the sin of witchcraft, and stubbornness is iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being a king. See? Hindi sumunod si Saul, si Haring Saul, doon sa utos ng Panginoon sa kanya. Sumunod siya, pero hindi completely. Ang utos ng Panginoon ay lipulin yung kanyang kaaway, parusahan yung mga tao, Amalekites, na nung habang ang Israel ay pagod at sila ay galing na ng Egypt, sila ay pagod katapos ng gera, saka sila sinugod ng Amalekite. At nagalit ang Panginoon sa mga Amalekites ito. At ginamit niya si Haring Saul upang parusahan ang mga taong ito. At ang sabi sa kanila ay lipulin, subalit hindi sumunod completely si Haring Saul. And sabi dito, rebellion is the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Bakit witchcraft? Yung rebellion daw ay is asin kagaya ng kasalanan ng mga witchcraft, ng mga, sa Tagalog witchcraft, mga mangkukulam. Why? Bakit ganun katindi? Sapagkat kapag tayo o ang isang tao ay nagtitiwala sa mga hula-hula, sa mga astrologer, sa mga punsoy. Di ba? Witchcraft yung mga yan. Kapag ang tao ay kumukonsulta at nagtitiwala sa ganyan, ito ay insulto sa Diyos. Sapagkat nagtitiwala ka sa iba, sa kakayahan ng iba, kesa sa kakayahan ng Diyos. Kaya rebellion is as the sin of witchcraft. At anong nangyari dito kay Samuel? Disobedience show misplaced of fear. 1 Samuel 15:24, and Saul said to Samuel, nung sinabi ni Samuel kay Haring Saul, at na-recognize ni Haring Saul na siya ay nagkasala, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I fear the people and obey their voice. Disobedience show misplaced of fear. Mas natakot si Haring Saul doon sa sabihin ng mga tao, mas natakot siya doon sa yung hindi niya makukuha yung papuri ng mga tao, kesa
natakot siya na hindi sundin ang utos ng Panginoon. And what is the message of this verse sa atin, mga kapatid? Dapat ay mas pinibigyan nating pahalaga ang pagsunod sa utos ng Panginoon, ang paggawa sa sinasabi ng Panginoon, kesa bigyan natin ang kung ano man ang sasabihin ng tao. Minsan ganun kasi, kinukonsider natin eh. Ano naman ang sasabihin nila? Ano lang yung sasabihin nila? Mababaliwala ako. So, lagi nating minsan iniisip natin, ano ang sasabihin ng tao? Hindi natin iniisip, ano ang sasabihin ng Diyos kapag ginawa ko ang bagay na to? What is the source of the true obedience? Ano ba ang pinanggagalingan ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon? If you love me, ye keep my commandment. Verse 14, verse 15. Chapter 14, verse 15, if ye love me, keep my commandment. 14:23, Jesus answered unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and will come unto him, and make him our abode with him. What is the source of true obedience? The love of God. Ang pagmamahal ng Panginoon, ang pagmamahal sa Panginoon, ang magiging dahilan kung bakit tayo ay magkakaroon ng tunay na pagsunod sa Kanya. See? Pag mahal mo ang Diyos, susundin mo siya kung ano ang Kanyang inuutos. At ano ba ang nangyari sa pagmamahal? If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Bakit nakakaya ng tao na sumunod sa utos ng Diyos? Why it is possible for a man to keep God's commandment and do these things that are pleasing to God? Because the Father will love him, and Christ and the Holy Spirit will come to him and reside in him. Tayo ay nagkaroon ng regeneration, tayo ay nagkaroon ng kapanganakang muli, tayo ay na-born again dahil ang Diyos, ang banal na Espiritu ay tumira sa ating puso. At nagagawa natin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos na inilagay niya sa atin. At nagagawa natin ang mga bagay, nakakasunod tayo ng maayos sa Diyos dahil ang Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu ay naninirahan sa ating puso. Amen. Kaya ang tunay na Kristiyano, ang tunay na mananampalataya ay siya lang ang makakatupad at makakasunod sa utos ng Panginoon. Sapagkat ang sino man na hindi pinanahanan ng banal na Espiritu ay hindi niya kayang sumunod sa utos ng Panginoon. And whosoever is born of God, that not commit sin. Ito yung sinasabi ni John, sa 1 John chapter 3, verse 9. Kung sino man ang hindi ipinanganak sa Diyos, sino man ang ipinanganak ng Diyos, siya ay hindi nagkakasala at siya ay makakasunod sa ating Panginoon. And what's the promise and blessing relating to obedience? Ito na yung ating pong title ng ating verse. Whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandment and do these things that are pleasing in His sight. Obedient souls and the soul that doing things that are pleasing to God are the souls that are prepared for blessing. But the souls who commit things that are displeasing to God cannot expect that He should please them in hearing and answering their prayer. Yung mga tao na ang kanilang puso ay sumusunod sa Diyos, ay sila yung mga tao na inihanda ng Panginoon para sa mga pagpapala sa Kanya. At ang mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon at hindi sila nakikinig sa utos ng Diyos, ang kanilang panalangin ay hindi pakikinggan ng Diyos.
Whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandment and do these things that are pleasing in His sight. Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear my prayer. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear my prayer. Whatsoever we ask, we receive of Him. Pero, kung ang puso mo ay merong kasalanan, hindi pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Proverbs 28:9, he that turneth away his ear from hearing the law, he that turneth his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. See? Proverbs 28:9. Kung ikaw ay isang tao na ang iyong tenga o iyong pandinig ay ayaw mong sundin ang pamantayan ng Diyos, ayaw mong makinig sa Diyos at ikaw ay lumalaban sa mga authority, ikaw ay lumalaban sa Diyos, ikaw ay lumalaban sa church, ikaw ay lumalaban sa mga leaders, even his prayer shall be abomination. So napakahalaga po ng obedience. Ang pagpapala ng Panginoon ay mapupunta sa tao na masunurin sa kanyang salita. Amen. At what are the promises and blessing relating to obedience? He will answer our prayer. If ye keep my commandment, ye shall abide in me. John chapter 15, verse 10. And this is the promises and blessing relating to obedience. If ye keep my commandment, ye shall abide in me. Tayo ay sumusunod sa Panginoon, ay tayo ay mananatili sa Kanyang pag-ibig. He that abideth in me and I in him, the same bringeth much fruit. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon at tayo ay nananatili sa Kanyang pag-ibig, ay tayo ay mamumunga bilang parang mga sanga na namumunga at hitik sa bunga. Tayong mga Kristiyano ay may sasagutin ang ating mga panalangin at tayo ay mamumunga na isang mabungang sanga, nakagaya ng isang mabungang sanga. And why God answer our prayer? Ito ba ay para sa ating pagpapalalo sa buhay, para sa kasaganaan natin? Ito ba ay para sa atin lang katanyagan, kaya sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin? Tingnan natin sa 1 John chapter 15 sa John 15:7-8. John 15, verse 7 and 8. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Here is my Father glorified, upang mapapurihan ang Ama. Sasagutin ng Diyos ang ating mga hinihingi, ang ating mga panalangin, upang mapapurihan ang Ama. See? Hindi ito para sa ating sariling kasiyahan, sariling pagpapalalo o sariling katanyagan sa ating buhay. Sasagutin ng Diyos ang ating panalangin at sa binigay niyang answered prayer sa atin ay mapapurihan ang Ama. At laging lahat nangyayari sa isang Kristiyano ay dapat laging sa kapurihan ng ating Diyos. Kaya po, ang promises and blessings of being obedient to the Lord, sasagutin ang ating mga hinihingi, at ang sino mang hindi sumusunod, kahit na ang kanyang panalangin daw ay abomination, at ang sino mang may iniquity o kasalanan sa kanyang puso, ay hindi sasagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin. At ang sino man na sumusunod sa ating Diyos
at ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa ating Diyos. Sabi niya dito, whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandment and do these things that are pleasing in His sight. So gawin natin kung ano ang mga bagay nakakalugod sa ating Panginoong Hesus. Sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesus, ano ang mga bagay na nakakalugod sa ating Diyos. Gawin natin. At ang hindi sumusunod ay nakita natin kung ano ang attitude ng Panginoon sa mga disobedient, sa mga rebellious. At ito naman ay maging paalala sa atin bilang mga Kristiyano. Paalala ito sa atin na tayo po ay manatili sa pag-ibig ng Diyos at ang magmo-motivate sa atin para gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa ating puso. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay tumayo para sa ating panalangin.